Filipino 2, Quarter 2, Week 6, Day 1. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chel. Please share, like, and subscribe. Thank you. Filipino 2, Quarter 2, Week 6, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang payak na pangungusap na patanong. Nagagamit ang mga sight words na nakagawi ang pagbati, ekspresyon, at angkop na pananalita ng may wastong intonasyon, diin at hinto sa pangungumusta. Nakabubuo ng payak na pangungusap na nagsasalaysay ng karanasan tungkol sa sarili at paaralan, at nakasusulat ng payak na pangungusap na pananong sa paraang kabit-kabit gamit ang malaki at maliit na letra at bantas. Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo sa gagawin natin ngayon? Magaling! Kumustahan? Ipaikot ang mga mag-aaral sa silid habang pinatugtog ang awit. Kukumustahin nila ang pinakamalapit na kaklase kapag huminto na ang tugtog. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang payak na pangungusap na pananong, paggamit ng sight words, nakagawi ang pagbati, ekspresyon at angkop na pananalita ng may wastong intonasyon, diin at hinto sa pangungumusta. Bubuo din kayo ng payak na pangungusap na nagsasalaysay ng karanasan tungkol sa sarili at paaralan at magsusulat ng payak na pangungusap na pananong sa paraang kabit-kabit gamit ang malaki at maliit na letra at bantas. Ngayon mga bata, meron akong ipapakitang isang simpleng usapan. Pakinggan natin ito. Guro, magandang umaga, Ana. Kumusta ka na? Bata, magandang umaga rin po, Guro. Mabuti po ako. Salamat. Sa pagkakataong ito, ay hahanap kayo ng inyong pares. Bubuo kayo ng maikling pag-uusap gamit ang mga sumusunod. Nakagawi ang pagbati. Magandang umaga. Kumusta ka? Ekspresyon. Salamat. Ingat ka. Sight words. Ako, ikaw, siya, mabuti, po. Bigyang pansin ang tamang intonasyon, wastong diin sa salita, at tamang hinto sa bawat bahagi ng usapan. Palatandaan ng kahulugan. Panuto, basahin ng malinaw ang mga pangungusap at ibigay ang kahulugan gamit ang definisyon ng nakasalungguhit na salita. Unang bilang, masayang nag-usap sina Bettina at Monty sa silid-aralan, lugar kung saan nag-aaral ang mga bata ay dapat laging malinis at maayos. Ikalawang bilang, may bagong babasahing kwentong pambata o salaysay na mga pangyayari, kaya gustong-gusto ito ni Liza na basahin bago matulog si Bettina. Ikatlo, pumunta sa silid-aklatan o isang silid na puno ng aklat kung saan maaaring magbasa at manghiram ng babasahin ang magkaklase. Ikaapat, gustong-gusto ni Monty maglaro sa palaruan o lugar sa paaralan na ginagamit ng mga bata upang maglaro tuwing bakanting oras. Ikalima, si Monty ay may tatapusin pang module, babasahin na may aralin at gawain para sa mga mag-aaral. Ang paggamit ng palatandaan ng kahulugan o definition clues ay nakatutulong sa pagbibigay kahulugan ng mga salita. Basahin nating muli ang mga natutunang salita. Silid-aralan. Kwento.
silid-aklatan, palaruan, module. Magaling mga bata! Ngayon naman ay bumuo ng payak na pangungusap gamit ang mga natutunang salita sa pagbabahagi ng inyong karanasan sa paaralan. Basahin natin ang dialogo na pinamagatang Si Monty at ang Mahiwagang Module. Isang araw ay nag-usap ang magkaklase sa silid-aralan. Bettina: Monty, saan ka pupunta? Monty: maglalaro ako sa palaruan mamaya. Bettina: huwag ka muna maglaro at may babasahin tayo. Monty: bakit magbabasa na naman tayo? Bettina: kailangan nating gawin ito para lalo tayong matutong magbasa. Monty: marunong na akong magbasa. Bettina: hindi sapat na marunong lang tayong magbasa. Mahalaga rin na nauunawaan natin ang ating binabasa. Monty: paano naman ang paglalaro ko? Bettina: kailangan din niyan pero gawin natin sa tamang oras. Monty: sige na nga, pumunta na tayo sa silid-aklatan. May module pa rin akong sasagutan. Bettina: maraming salamat, Monty. Mga bata, sagutin ang mga tanong. Una, sino ang mga batang nag-uusap? Ikalawa, ano ang kanilang pinag-uusapan? Ikatlo, bakit kailangang magbasa? Ikaapat, saang lugar sa paaralan makikita ang iba't ibang aklat? Ikalima, tama ba ang naging pasya ni Monty? Bakit? Mga bata, balikan natin ang naging usapan ni Monty at Bettina. Basahin natin ang mga sumusunod na pangungusap. Unang bilang, Monty, saan ka pupunta? Ikalawa, bakit magbabasa na naman tayo? Ikatlo, paano naman ang paglalaro ko? Ikaapat, hello, kumusta? Mga bata, may napansin ba kayo sa mga binasa nating pangungusap? Sa anong letra nagsisimula ang bawat pangungusap? Sa anong bantas naman ito nagtatapos? Kapag may gusto tayong malaman, nagtatanong tayo. Halimbawa, anong pangalan mo? Ang tanong ay tinatawag nating pangungusap na patanong. Ano nga ba ang pangungusap na patanong? Ito ay pangungusap na nagtatanong o humihingi ng impormasyon. Ginagamitan ito ng tandang pananong sa dulo. Tingnan ang mga halimbawa ng pangungusap. Halimbawa ng tanong, kumain ka na ba? Uri ng tanong, oo o hindi. Saan ka nakatira? Ito ay WH question. May lapis ka ba? Meron o wala? Sino ang kasama mo? WH question. Ito ang mga karaniwang panimulang salita ng tanong. Ano? Sino? Kailan? Saan? Paano? Bakit? May? Meron ba? Ka? Ba? Po? Tanong ko, sagot mo. Ngayon mga bata, humanap ng kapares. Ang isa ay magtatanong at ang isa naman ay sasagot. Pagkatapos ng ilang minuto, palitan ng papel. Narito ang mga sumusunod na tanong. Una, kumain ka na ba? Ikalawa, may lapis ka ba? Ikatlo, saan ka nakatira? Ikaapat, gusto mo ba ng gatas? Ikalima,
Naglalaro ka ba sa labas? Isulat mo. Iwasto ang mga pangungusap na pananong. Bigyang diin ang pagsusulat ng malaking letra sa bawat simula ng pangungusap at maging ang paggamit ng wastong bantas tulad ng tandang pananong. Isulat din ang mga pangungusap sa paraang kabit-kabit. Halimbawa, ito ang pangungusap na aayusin mo. Si Ana ba ang kaibigan mo? Gawin nating malaki ang titik S at lagyan natin ng tamang bantas na tandang pananong sa dulo. At isusulat ito sa paraang kabit-kabit. Ngayon, ikaw naman. Isulat ito na may tamang bantas at tamang titik. At isulat din ito sa paraang kabit-kabit. Ikalawa, may pasok ba bukas? Ikatlo, tulog na ba si nanay? Ikaapat, sino ang kasama mo? Ikalima, pupunta ka ba sa paaralan? Tanong mula sa tunay na buhay. Mga bata, isulat ang 3 tanong na maaari niyong itanong sa inyong guro, kaklase, o kasapi ng pamilya. Tandaan, ang pangungusap na patanong ay ginagamit upang magtanong o humingi ng impormasyon. Ito ay nagtatapos sa tandang pananong at ginagamitan ng tamang intonasyon sa dulo. Para sa inyong pagtataya, panuto, basahin ang bawat pangungusap. Isulat ang check kung ito ay payak na pangungusap na patanong at X naman kung hindi. Handa na ba kayo? Mahusay! Unang bilang, anong oras ka papasok sa paaralan? Ikalawa, mahilig si Aling Rosa sa prutas. Ikatlo, kumain ka na ba ng agahan? Ikaapat, nasaan ang iyong lapis? Ikalima, masaya kaming naglalaro sa bakuran. Panuto, basahin ang bawat pangungusap. Isulat sa malaking letra ang pinakaunang titik ng bawat pangungusap at lagyan ito ng tamang bantas at isulat sa paraang kabit-kabit ang bawat salita. Para sa dagdag na gawain, sumulat ng 2 pangungusap na patanong tungkol sa gawain sa paaralan. At dito nagtatapos ang ating aralin. Naway meron kayong natutunan sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Mag-aral na mabuti. Bye!